Baon? Gusto mo ba ng baon? Okay na ba sa'yo ang 10 pesos? Bawat araw? Sa isang linggo, mayroong 5 araw. So, ibig sabihin, kung mayroon kang 10 pesos sa isang linggo, that is equivalent to 50. 10 times 5 is 50. Ngayon, sa isang buwan, mayroong 4 na linggo. I-times mo yung 50 times 4, mayroon kang 200 pesos. Sa isang school year, 10 months, 200 times 10, that is equivalent to 2,000. Ngayon, kung magtitipid ka, hindi 10 pesos ang gagastuhin mo sa isang araw, kundi 5 pesos na lang. 5 pesos times 5 days, sa isang linggo, mayroon kang 25. 25 pesos times 4, 4 na linggo sa isang buwan, mayroon kang 100 pesos. Ngayon, sa 10 buwan na pag-aaral sa isang school year, 100 times 10 is 1,000. Nakatipid ka na. Imbes na 2,000 na magagasto mo na lang is 1,000 pesos. So, yung 1,000 pesos, savings mo na yan. Now, i-times mo yung 1,000 pesos sa 4 na taon na pag-aaral mo sa junior high school, makakakuha ka ng 4,000 pesos. Meron ka pang 2 taon sa senior high school, 1,000 times 2, that is equivalent to 2,000. Ngayon, 4,000 times 2,000, na natipid mo sa junior high school at saka senior high school, meron kang 6,000 pesos. Ngayon, ang pera mo ay 6,000 pesos, tapos ka na sa junior high school at sa senior high school. Nakatipid ka, nakasave ka. Ngayon, itong 6,000 pesos, malaking pera ito. Doon may nakita ako sa footstep. Meron silang sale doon. 10% ang kanilang mga black shoes. Kasi napansin ko, yung black shoes mo, sira na. Siguro sa 6 na taon na pag-aaral mo. Ngayon, ang tanong ko, gusto mo bang bumili ng sapatos? Bumili ka. 6,000 ang pera mo, 560 lang ang price doon, times 10%, that is equivalent to 56 pesos. Ngayon, ang tanong ko, ang less mo is 560 minus 56. So instead na babayaran mo ay 560, less 10%, babayaran mo lang ay 504. Ngayon, malaking bagay ba ang 504 kung bawasan mo sa 6,000 mo? Hindi. 6,000 minus 504 is 5,496. Itong 5,496 sa'yo, David, malaking pera ito. Kung ako sa'yo, sapagkat sa edad mo yan, 13 years old, mayroon ka ng 5,496, ibigay mo ang 4,000 sa mama mo. Kailangan ni mama mo ng kapital sa kanyang peanut butter at sa torta. So, meron siyang 4,000 pesos. So, 5,496 minus 4,000 na binigay mo kay nanay mo, sa mama mo, meron ka ng 1,496. Ngayon, ang 1,496, I think napakalaki pa rin pera para sa'yo sapagkat grade 9 ka pa lang. So, anong gagawin mo? Ibigay mo sa akin ang 1,000, meron ka ng 496 pesos. And I think, David, 496 pesos is enough for mo para sa mga kalapati mo. Bumili ka ng makakain ng mga kalapati mo. Diyan lang ang masasabi ko, ito ang baon mo, 10 pesos. Thank you.